Ang nakaraan, nakita na ng ating bida ang ama ni Shirts, na ang pag-uugali nito ay katulad rin ng sa kanyang ama. May nalalapit na competition ang magaganap sa mga anak ng pinuno ng Labi Harner, kaya kailangang palakasin ni Sean itong si Shirts, gamit ang kanyang mga mahiwagang inumin. Pagpapatuloy, sa isang tahimik na lugar, sa kalaliman ng gabi, dito ay maririnig ang ingay ng dalawang naglalaban na hindi makilalang nilalang. Ayon naman pala, naririto sila Leximus at ang guro nito, nagsasanay, pinapalak si Leximus tulad ng utos ng ating bida. Ang guro na ito ay biglang nagpakawala ng isang pag-atake na tinatawag na Abyss Blast, ito ay patungo ngayon kay Leximus. Delikado ang tagpong ito kay Leximus dahil mabilis na papalapit sa kanya ang pag-atake ng kanyang guro, pag nataman siya nito tiyak biguna naman siya sa pagsasanay na ito. Imbis na tumakbo at tumakas, biglang huminto itong si Lexius, itinuon ang lakas sa paa niyang ito para magawang maiwasan ang pag-atake ng kanyang guro. Ganon nga ang nangyari, biglang lumundag itong si Leximus, tumalon palayo para maiwasan ang delikadong pag-atake na iyon ng kanyang guro. Ang isang ito ay tuwang-tuwa sa kanyang nakikita, dahil habang tumatagal raw silang magsanay ni Leximus, mas lalo raw siyang namamangha sa abilidad ng bata. Napakagaan raw ng mga galawan ni Leximus, para ba raw itong isang hangin, kahit na claymore ang dala-dala nitong sandata. Ayon na nga, matapos umiwas, biglang bumulusok pasulong ang isang ito, para bang isang falcon na nagmamadali na dagitin ang kanyang target, na ikinamamangha rin naman ng guro nito dahil ang bilis raw mag-adjust ni Leximus sa laban na para ba raw baliw ito sa pakikipaglaban. Kabababa pa lang ng verong ito mula sa ginawa niyang pag-atake, pero si Leximus ay napakalapit na sa kanya para mag-counter-attack sa ginawa ng kayang katunggali. Sa ganung kabilas na sandali na gawang patamaan ni Leximus ang kanyang verong ito, na agad namang nagulat, wala raw nagbago sa mga pag-atake ni Leximus, napakabilis at gun pa rin daw. Kaya lang napahinto pa ang lalaki, dahil sa napakagaang pag-atake na iyon ni Leximus, may mga lupa na tumalsik sa kanyang harapan ngayon, kaya nagtataka siya kung para saan raw ito. Dahil sa mga nagtalsika na mga alikabok at bato sa harapan niya, bahagyang natigilan itong lalaki, na hindi niya napapansin si Leximus ay nasa likuran na niya, parang isang pusa na manghuhuli ng daga. Kaya lang kahit ganun, basang-basa pa rin pala nito ang mga galawan ng kanyang mag-aaral, sa ganung kabilas raw na sandali, nagawa raw ni Leximus na makagawa ng isang bukas na depensa sa pamamagitan ng distractions, ang talino raw. Ayun na nga, dito ay mukhang gigil na itong si Leximus. Ang kanyang espada ngayon ay umiilaw ng husto, para bang gawa ito sa isang kidlat, at desididong talunin ang kanyang guro. Bound seconds, tawag nito sa pamamaraan na kanyang ginamit, kaya lang mabilis na naman itong naiwasan ng kanyang guro, lumundag pa itaas, na ikinabigla ni Leximus dahil hindi tumama ang kanyang pag-atake. Hindi lamang iyon, dahil sa pag-iwas ng kanyang guro, sa paglapag nito, ang ulo ni Leximus ngayon ang tinungtungan nito ng malakas, dahilang para agad na mamuti ang mga mata nito. Ayon, bagsak, walang nagawa si Leximus sa mga sandaling ito, para bang hinalikan ngayon nito ang lupa sa ginawa ng kanyang guro sa kanya, dahil nakatapak ang paa nito sa likuran ng ulo ng babae. Sabi nito, ayos, hanggang dito na lang ang pagsasanay natin ngayong araw, sabi nito kay Leximus na masayang masaya dahil mahusay raw si Leximus. Sabi naman ng bata, okay po, maiksing sagot nito, na ang mukha ay nakalubog sa lupat, natapak-tapak pa rin ng kanyang guro. Matapos ng pagsasanay na iyon, naglakad na ang dalawang ito palabas, sabi ng kanyang guro. Kay Leximus ay habang tumatagal raw ito ay mas lalong lumalakas raw si Leximus. Sabi pa nito, nabalitaan ko na ang angka ng Labi Harner ay may gaganaping competition, gusto mo bang sumali roon? Tanong nito, wala na akong lakas para sa bagay na iyon, kita mo naman na nagsasanay ako sa iyo, sabi nito. Sabi naman ng guro nito na batang-bata pa raw si Leximus para magreklamo ito pagdating sa napagod na raw siya sa mga pagsasanay nila, at hindi na gusto pang lumaban sa iba, sabi lang ni Leximus na binibigay raw niya lahat-lahat ng lakas niya sa pagsasanay nila, kahit hindi raw niya magawang patamaan na mag-isa ang kanyang guro. Biglang huminto si Leximus, sabi nito na hindi lang raw iyon ang dahilan kung bakit niya ayaw sumali sa competition dito sa Labi Harner. Dahil kung friendly competition lang raw naman ito, tiyak raw naririto ang taong nang bully sa kanya noon, na nakita ni Leximus na nag-react ang kanyang guro kaya napatanong ito kung kilala ba nito si Barrett.
Sabi pa ni Lex Imos, wala kang kaalam-alam kung gaano kademonyo ang taong iyon, dahil sa kanya ang buhay ko ay talagang naging basura, sabi nito dahil talagang napakasahol ng trato sa kanya ni Barrett noon. Nagulat ang isang ito na si Lex Imos pala ay biktima ng kasamaan ni Barrett noon, ngayon niya nauunawaan kung bakit hindi dinala ni Princess Arin si Lex Imos sa loob. Naiyak pa ang isang ito, at nasabi na naaawa raw siya para kay Princess Arin, dahil ang mapapangasawa raw ni Arin ay walang iba kundi ang isang demonyo na nasa katawang tao, hindi niya gusto na puwersahang ipakasal si Princess Arin sa tulad ni Barrett. Ano naman ngayon? Tanong ng guro ni Lex Imos, na ang babaeng ito ay natigilan sa katamningan ng kanyang guro na parabang hindi ata naintindihan ang kanyang mga sinasabi kaya nabigla rin ito. Sabi pa ng guro, kahit na kinamumuhian kanya ngayon, o di kaya ay ikasal siya sa taong malapit sa iyo, ano naman sa iyo at kailangan mong mag-alala? Tanong nito, sabi pa ng guro ni Lex Imos, ang aking espada ay mukhang laging bago dahil lagi ko itong binabalutan ng aking sword aura, kaya lang tignan mo ang itsura nito ngayon, sira-sira na, sabi ng guro, na ang gustong ipahiwatig nito ay malakas na si Lex Imos. Ikaw ang may gawa nito, sabi ng guro sa kanyang estudyante, na agad nagulat at natigilan ang babaeng ito, dagdag pa ng kanyang guro, maaaring hindi ka pa perpekto, pero ikaw ay siguradong magiging isang tanyag na swordsman sa buong kontinente. Huwag kang masyadong nag-aalala para sa buhay ng iba, mag-focus ka lang magpalakas, para wala nang sinuman pa ang makakagalaw pa sa mga taong mahahalaga sa iyo, nakangiting sabi nito. Dahil doon, ang lungkot, takot ng nakaraan ni Lex Imos ngayon ay biglang nawala na, napalitan ng ngiti, dahil tama nga naman ang kanyang guro na si Gale. Yes master, sagot ni Lex Imos sa payo ng kanyang guro, na ngayon ay naglalakad na sila papasok sa pinto na nasa harapan nila ngayon. Kinabukasan, dito ay magsisimula na ang competition na nagaganap ngayon rito sa Lobby Horner, at sinisigaw nito ang mga magaganap sa laban, na pinapapunta na rin niya ang mga unang kalahok sa laban. Ang isang ito ay ang kuya ni Shirts, sabi nito, aba. Hindi ka tumakas, mukhang tinutubuan ka na ng bayag at tapang-atao ka na, hindi atakbo. Ayun na nga, tulad ng payo ng ating bida, itong si Shirts ay naririto sa competition na ito, matapang na nakatingin sa kanyang kuya, na patuloy siyang minamaliit ng kanyang kuya na walang kaalam-alam kung gaano na ito kalakas ngayon. Rinig na rinig ni Sean kung paano maliitin ang kanyang mag-aaral, kaya nangingiti-ngiti na lang itong ating bida, dahil napaka walang kwenta raw ng kuya ni Shirts. Bigla pang napalingon sa isang banda itong ating bida, na agad naging seryoso ang mga mata nito, matagal-tagal na rin. Daw nang huli niyang makita ang kanyang tinitignan ngayon. Ayun naman pala, ngayon na lang uli niya nakita ng malapitan si Princess Arin, na nakaupo ngayon sa panauhing pangdangal, tabi ng pinuno ng pamilyang Lobby Horner, na nasa tabi naman nito si Barrett. Nagtataka si Sean kung bakit naririto si Princess Arin, hindi niya alam ang dahilan, kahit raw utos ito ng kanyang ate na tumatayong hari ngayon ng kanilang imperyo, dapat raw hindi sumunod si Arin dahil napakasukdulan raw ang ganitong utos sa kanya. Napatingin pa itong ating bida sa tabi ni Arin, na agad nanlisik ang mga mata nito sa galit. Nasabi pa nito na bakit raw sa isang basura na katulad ni Barrett ikakasal ang prinsesa. Akala raw ni Sean na magiging walang kwenta na ito noong ginawa niya baldado ito nang alisin ang mana core nito, pero nagagawa pa rin daw mag-angas ngayon. Kaya dito ay natutuwa sa gigil itong si Sean, mukhang kailangan raw niya kaagad tapusin ang mga dapat niyang tapusin sa lugar na ito, na nakaramdam ng kakaiba ang lalaking nasa likuran ng ating bida. Sa gitna ng labanan, ang referee na ito o tagapamagitan ng laban ay sumigaw na, nasimulan na raw ang laban. Ang isang ito naman ay tuwang-tuwa, at nagsabi paano raw niya bubugbugin si Shirts, na pinaikot-ikot pa nito ang kanyang espada ng napakabilis, magaling kang tumanggap ng kulate diba, tara ipakita natin sa kanilang lahat, sabi nito. Dagdag pa ng kuya nito, mukhang hindi pa sapat ang bagbog na inabot mo sa paaralan at nagpakita ka pa rito. Na ang isang ito naman ay talagang gigil na turuan ng leksyon ang kanyang kuya. Si Sean naman ay napatanong na lang sa sarili sa kanyang nalaman, ano? Ang isang iyon ay galing rin pala ng Luen, mihaw kakaiba pala talaga ang mga mag-aaral sa Luen, mga matitigas ang ulo ng mag-aaral, sabi nito na isa rin naman siya sa matitigas ang ulo. Dito ay agad na pumurma na ang isang ito, Excel Rush,
tawag nito sa kanyang pamamaraan na gagamitin para talunin ang kanyang kapatid. Sabi nito, susubukan ko ang pagkakataon na ito para gamitin ang bagong teknik na natutunan ko. At ayun na nga, bigla-bigla na lang sumugod ang Mokong na ito, naglaylawiwanag ang kanyang mga mata na parang kidlat sa bilis, na napunta ito sa likuran ni Shirts, na ikinabigla ito ng bunso. Katapusan mo na, sabi ng kuya, kaya lang si Shirts, ay biglang lumingon sa kanyang likuran nang napakatalas ang tinginan. At sabay hawi ni Shirts ng kanyang sandata papunta sa sandata ng kanyang kuya, na agad nawasak ang espada nito nang hindi kagad niya napapansin. Nang makita niya ang nangyari sa kanyang espada nang balakin pa sana nito umatake, nagulat ito sa kanyang nakita, dahil hindi raw ito kapanipaniwala. Paano raw nangyari na nawasak ang kanyang espada na parang isang babasagin na baso na nagkapapira-piraso? Ang bagal mo, sabi nitong bunsong kapatid sa kanyang kuya, na ibig sabihin mas mabilis ang mga mata nito kaysa sa bilis gumalaw ng kuya nito. Sabi pa ni Shirts, ang mga galawan mo, at ang pagdaloy ng mana sa iyo, lahat ng iyon ay nakikita ko, na agad namang nagulat ang isang ito sa kanyang narinig, dahil imposible raw iyon. Dito ay pinatigas nito ang kanyang kamao, at nagsabi na hindi na raw niya kailangan pang gamitin ang kanyang mahika para talunin ang kanyang kalaban. Ayun na nga, agad na tumama ang kamao nito ng solid sa mukha ng kanyang kuya, isang pitik lang ang pinakala ng bunso. Ang mga manunood sa lugar na ito ay gulat na guwalt sa kanilang nakita, kilala nila na mahinang nilalang si Shirts, kaya paano raw iyon nangyari? Kahit itong ama ni Shirts ay nagulat sa kanyang nakita, alam niya na walang talento ang kanyang bunso sa pakikipaglaban, kaya lang paano raw nangyari ito? Sa suntok na pinakawalan ng bunso, ang kanyang kuya ay napaluhod na lang sa harapan. Nito, kasabay noon ay ang pagbitiw nito sa sira niyang espada, at nagtalsikan pa ang ilang piraso ng ngipin. Ganon nga ang nangyari, napabuga pa ng dugo ang isang ito, iyon ay dahil marami sa kanyang mga ngipin ang naalis ngayon. Titig na titig ng masama ang isang ito, kahit raw kawawin niya ang kanyang kuya, hinding-hindi raw magbabago ang posisyon niya sa kanyang pamilya, na mas lalo pa raw lalala ng gusto ang lahat pag tinuloy niya ang kanyang gusto. Kaya naalala niya ang plano ng ating bida, ang mga payo sa kanya nito, na hindi raw sapat ang manalo sa isang competition para ipakita sa lahat na malakas siya. Kaya nagtanong ito kay Sean noon, dahil sa kanyang isipan ang manalo sa competition ay sapat na, sabi lang ni Sean, hindi porket nanalo ka laban sa iyong katunggali, ay matatapos na ang pangmamaliit nila sa iyo. Pag ginawa mo yun mas lalo ka lang nila kamumuhian, sabi ni Sean, na nakangiti ngayon, tanda na may plano ito na dapat gawin ni Shirts, kung ganon, ano ang dapat kong gawin? Tanong ng bata, simple lang, ang dapat mo lang gawin ay kawawain mo ng husto ang isang iyon, hanggat sa hindi na niya maisipan pang tignan ka ng mababa, gawin mo nang ang lahat ng paraan para katakutin ka niya, sabi nito. Kasalukuyan, ganun nga ang ginawa nitong si Shirts, kahit nakaluhod na lang ang kanyang kuya kanina, hindi ito tumigil, agad itong sumugod, sinuntok uli ang kanyang kuya, hanggang sa bumagsak ito. Hindi tumigil si Shirts sa kanyang ginagawa, tuloy-tuloy nitong ginulpi ang kanyang kuya, na si Princess Arin ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita, na si Barrett naman ay nangiti na lang. Ang babae namang ito ay napatayo na lang dahil hindi niya gusto ang kanyang nakikita. Anong ginagawa ninyo? Pahintuan ninyo siya, papatayin na niya yan, pag-aalala nito. Itong si Sean naman sa lugar kung saan ito naruroon ngayon ay natutuwa na lang sa kanyang nakikita, dahil talagang epektibo raw, at nag-iiwan raw ng matinding bangungot itong si Shirts sa mga kapatid nito. Sa mga sandaling ito ay tumigil na ang bunso sa pagpapaulan ng suntok sa kanyang kuya, na ang kamao nito ay puno na ng dugo, kasabay ng pagsigaw ng referee na tapos na raw ang laban. At nag-anunsyo ito na ang nanalo raw sa laban ay walang iba kundi si Shirts, na hindi makapaniwala ang babaeng ito sa kanyang nakita. Hindi lamang iyon, nang inig rin bigla ang kanyang katawan sa nakita niyang itsura ng kanilang bunsong kapatid, may kakaiba raw rito. Hindi lang pala iyon, dahil tumitig pa ito ng napakatalas sa kanyang ate, na ang mga mata ay parabang nagsasabi ikaw na ang susunod, kaya ganun na lamang ang kaba at takot ng ate ni Shirts. Ibang-iba na ang taglay na lakas ngayon ni Shirts, iyon ay dahil sa mga pagsasanay at pagpapalakas na ginawa ng ating bida, hanggang saan kaya mararating ng batang ito sa pangunguna ni Sean, mauubos kaya niya ang kanyang buong angkan. Abangan!